Gusto ko lang pong ipaliwanag dahil marami pong mga issues na mga lumalabas na ang naapektuhan po ay ang aming iniingatang opisina, ang Liga ng mga Barangay sa probinsya po ng Pangasinan. So sa pagkakataon na ito, hindi na po tayo pwedeng manahimik dahil unang-una, tayo po bilang presidente ng Liga ng mga Barangay, obligasyon ko po na alagaan at siguraduhin na maayos ang Liga ng mga Barangay. So, ang issue po na gusto kong linawin ay ang kumakalat ngayon dahil ang Liga ng mga Barangay ay nagkandak ng Provincial Congress po sa probinsya ng Palawan na sinasabi po nila na may mga na-stranded na mga kapitan at sila po ay aking iniwanan. So, unang-una, bago po ako magkwento kung ano po ang tunay na nangyari, ako po, bago maging isang kapitan, bagong maging isang liga ng mga barangay president, ako po ay nagkaroon ng dalawang termino bilang konsihal sa bayan po ng Bayangbang, dalawang termino bilang vice mayor po sa bayan ng Bayangbang. At kaya ko po ito sinasabi dahil nung ako po ay naging kapitan, nakita ko po ang malaking kaibahan sa mga opisinang aking mga pinagtrabahuhan. Bilang isang kapitan po, maliit man ang sweldo, hindi tayo naghahanap ng mas malaki dahil ang mga barangay officials po, nakita ko na ang puno po talaga at likas sa mga barangay officials, lalo na sa ating mga kapitan, ang magsakripisyo sa kanilang mga barangay. Bilang barangay officials, bilang kapitan, as first responder, sila po at kami po ng mga kapitan ang unang nakakakita kung ano po yung mga nagiging problema pag may dumating na kalamidad, mayroon pong dumating na problema o sitwasyon sa mga barangay. Bilang kapitan, kami po ang unang nakaka-encounter at kami rin po ang nagsasabi sa aming mga kanya-kanyang LGU at kami rin po ang nagpaparating sa probinsya kung ano po ang aming mairirekomenda para po masolusyonan ang mga sitwasyon na dumadaan po sa aming mga barangay. So kaya naman po, kami po ng ating mga Liga President ay nag-usap-usap dahil gusto po natin na madagdagan ang kaalaman po ng ating mga punong barangay at ng ating mga iba pang mga elected and appointed officials. So kami po ay nag-decide na magkaroon po ng Provincial Congress sa probinsya po ng Palawan. So dahil gusto po nating i-take advantage na sa panahon ngayon, kailangan ang mga barangay officials na magagaling na, dapat lalong mas gumagaling pa sa kanilang mga pamumuno para maging epektibo po sa kanilang mga barangay. So, ang ebidensya po na sa liga po ng Pangasinan ay may pagkakaisa dahil ang attendees po natin, ang mga participants po natin na nanggaling sa probinsya ng Pangasinan ay 1,337 po kaming mga barangay officials na nasa Palawan nung panahon na ito. So ito po ay isang ebidensya na ang Liga ng mga Barangay po ay may pagkakaisa, lalo na po sa ganitong mga programa na ang mabibinipisyuhan naman ay ang ating mga barangay officials at makakapag-uwi ng kanilang mga bagong mga ideya para maging epektibo sa kanilang mga barangay. So nung natapos po ang ating Provincial Congress, actually ang mga bayan, para po malaman ng lahat, ang convention po na ito, kanya-kanya mga bayan, sila po ang nagpabook ng kanilang mga schedule ng mga flight. Hindi po ang liga ng mga barangay, hindi po ang liga office po ng ating opisina. So ngayon, nung kami po ay pauwi, actually, yun pong flight ko, yun po pala ang magiging last flight nung araw na yon. Dahil sa reason po ng airline na meron pong bad weather condition, so hindi po natuloy ang flight ng ibang mga bayan. So hindi ko pa po nalaman ito kaagad dahil alam naman po natin wala naman pong signal kung tayo po ay nasa Himpapawid. So pagbaba ko po ng NAIA Airport sa Manila, so sunod-sunod po yung mga text galing sa aking opisina na merong mga bayan na na-stranded. So ako po ay nag-alala dahil alam ko po na kailangan nila ng tutuluyan, kailangan po nila ng dagdag budget para po sa kanilang mga kakainin. So, tinawagan ko po agad ang isang Liga President po ng bayan ng Santa Maria. So, sabi ko sa kanya, favor naman, Pres, baka pwede
na alamin mo kung ilang mga bayan pa at presidente nandyan at gagawa ako ng team leader para sa coordination ng opisina. Para sa lahat ng mga pangangailangan ninyo ay sasamahan kayo ng opisina. So tumawag siya sa akin pabalik, sabi naman niya, Pres, 2 bayan na lang kaming nandito. So Santa Maria at bayan ng Rosales. So ngayon, tinawagan ko din po ang bayan ng Rosales habang ako po ay ang pauwi na ng Pangasinan. So sabi ko, isettle na ninyo yung mga sarili ninyo. Sabi naman nila, okay na Pres, nagharap na kami ng hotel na tutuluyan namin dito. So sabi ko, mag-send kayo sa akin ng inyong mga GCash number. So magpapadala ako ng additional fund para naman yung ating mga kapitan dyan, kayo nang bahala sa kanila. Patulugin nyo sila sa maayos na hotel and siguradong pakainin natin sila. So hindi natin madidiktahan ng mga airlines. So, kailangan nating sumunod. So, dahil unang-una, kaligtasan naman ninyo yung nakataya dyan. So, yun po ang naging action po ng Liga Office. So, siguro po, kaya po ako nagsasalita dito dahil marami na po ang mga nagtatanong sa issue na yan. So, parang po matuldukan na at malaman po kung ano yung katotohanan. So, ako po ay nagsalita dito sa harapan ninyong lahat. Kaya maraming salamat po sa ating Vice Governor, sa ating mga kasamang mga board members. And siguro po, hindi ko na po hahabaan total. Nasabi ko naman na po kung ano yung tunay na nangyari. And ito po ay, ang purpose ay ayaw ko lang po na masira ang samahan ng Liga. Ang opisina ng Liga, sabi ko nga po sa ating mga presidente, kinausap ko sila.